Bilang isang empleyado, mahalaga na malaman kung paano basahin ang ating payslip. Sa bawat buwan, ito ang ating patunay ng ating pinaghirapang kita. Ngayon, tatalakayin natin ang mga pangunahing bahagi ng payslip at kung paano natin ito maunawaan. Una, tingnan natin ang header. Dito makikita ang pangalan ng kumpanya, ang iyong pangalan, at ang iyong employee ID. Mahalaga ito dahil ito ang nag-uugnay sa iyo sa iyong sahod. Siguraduhing tama ang lahat ng impormasyon dito. Kung may mali, agad itong ipaalam sa HR. Susunod ay ang period covered. Dito nakasaad kung anong buwan o petsa ang sakop ng iyong sahod. Halimbawa, kung ang period ay mula Enero 1 hanggang Enero 31, ito ang mga araw na iyong pinagtrabahuan at dapat ay tumutugma ito sa iyong attendance. Ngayon, tingnan natin ang gross pay. Ito ang kabuuang halaga ng iyong kita bago ibawas ang anumang deductions. Kasama dito ang iyong basic salary, overtime pay, at iba pang allowances. Kung may overtime ka, siguraduhing tama ang pagkakakompute nito. Kung hindi ka sigurado, maaari mong itanong sa iyong supervisor. Pagkatapos ng gross pay, makikita ang mga deductions. Dito nakalista ang mga bawas sa iyong sahod tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Mahalaga na suriin ang mga ito. Ang mga kontribusyong ito ay para sa iyong benepisyo sa hinaharap. Kung may mga hindi ka maintindihan, huwag mag-atubiling magtanong sa HR o sa payroll department. Pagkatapos ng deductions, makikita ang net pay. Ito ang halaga na talagang matatanggap mo. Ito ang iyong sahod na maaari mong gamitin para sa iyong mga gastusin. Kung ang net pay mo ay mas mababa sa inaasahan, suriin ang mga deductions at kung may mga hindi inaasahang bawas. Huwag kalimutan ang mga year-to-date figures. Dito makikita ang kabuuang kita at deductions mo mula sa simula ng taon. Mahalaga ito para malaman mo kung gaano nakalaki ang iyong naipon o kung gaano nakaraming kontribusyon ang naibayad mo. Sa huli, ang payslip ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay isang mahalagang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa iyong pinansyal na kalagayan. Ang tamang pag-unawa dito ay makakatulong sa iyo na mas maayos na pamahalaan ang iyong mga finances. Kaya sa susunod na makuha mo ang iyong payslip, huwag kalimutang suriin ito ng mabuti.